Madaling maging tatay o nanay, subalit mahirap maging magulang sapagkat ito ay nangangahulugan ng pagiging mabuting katiwala ng kanilang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba, kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay parenting. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiyastahan na mag-asawang Santa Ana at San Joaquin. Sila ang magulang ng ating mahal na inang si Maria, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga yung parenting, yung pagiging magulang. Sabi nga, madaling maging tatay, madaling maging nanay. Kapag nagkaanak, pwede nang tawaging tatay, pwede nang tawaging nanay. Pero, hindi ibig sabihin sila ay magulang. Sapagat ang pagiging magulang ay nangangailangan ng pagiging mabuting katiwala. Malaki ang responsibilidad ng pagiging magulang. To be a father entails fatherhood. To be a mother entails motherhood. At yan yung tinatawag nating parenthood, pagiging magulang. At si Santa Ana at si San Joaquin ay halimbawa ng pagiging mabuting magulang. Ano ang patunay? Dahil si Maria ay isang mabuting anak. Sa ating gospel, narinig po natin na ninais ng mga alagad ni Jesus na maunawaan ang talinghaga tungkol sa masasamang damo na tumubo kasabay ng mga mabubuting binhi. Mga kapatid, salamat at ang mabuting binhi ay nahulog sa kamay ni Santa Ana at San Joaquin, sapagkat nagbunga ito ng mabuti, at yan ay si Maria. Kaya nga, ito ay isang paalala sa lahat ng mga magulang. Kayo ay inaanyayahan na maging mabubuting lupa na handang palaguin ang mabuting binhi at handang protektahan ang mabuting binhi na ito sa mga damong posibleng tumubo kasama ng pagtubo ng mga mabubuting binhi. Alam niyo po, sa halos 6 na taon na paglilingkod ko bilang direktor ng Hope Foundation, ng Hope Center, na kung saan ay ating tinutulungan at
ginagabayan ang mga tao na nalulung sa iba't ibang bisyo. Tinutulungan at ginagabayan natin sila sa kanilang pagnanais na magbagong buhay, sa anumang bisyo, sa droga, sa alak, sa sugal, at sa iba't iba pang klase ng adiksyon. Alam niyo po, halos 100% ng kwento kung bakit sila naligaw ng landas, kung bakit sila nalulung sa mga bisyo, babalik at babalik sa pamilya. Kaya nga yung adiksyon, ito'y isang sakit. Pero hindi lang ito sakit ng isang adik. Ang adiksyon ay sakit ng pamilya. At hindi lang ho ito sakit ng pamilya. Ito ay sakit ng lipunan. Kaya nga ang solusyon dito, buong lipunan dapat ang tumutugon dito. Ang dapat na nagiging responsable sa pagsasaayos nito, nasa pamilya. Kaya nga, ito yung aming palaging struggle. Nagbabago sila sa amin, sa center. Pero pagbalik nila sa pamilya, pagbalik nila sa lipunan na kanilang kinabibilangan, hindi naman nagbabago. Kaya mataas yung posibilidad ng relapse o pagbalik sa dating gawi, pagbalik sa dating bisyo. Meron din kasabihan that it takes a village to raise a child. Para mapalago ang isang bata, kinakailangan ng buong barangay. Dahil yung buong barangay, yan ang laruan, yan ang environment ng isang batang lumalaki. Kapag ka hindi mabuting komunidad ang isang barangay, kapag hindi mabuting komunidad ang isang pamilya, ang isang bata na lumalaki ay maaaring lumaking hindi mabuting bata. Maaaring maligaw ng landas. Maaaring maging problema ng lipunan. Magiging, sabi ng iba'y, salot daw sa lipunan. Pero sino dapat ang responsable rito? Hindi lang ang pamilya, kundi ang buong barangay, ang buong lipunan. Kaya nga itong hamon na ito, yung parenthood, ay lumalabas hindi lamang sa biological father or biological mother, kundi yung buong lipunan, the society itself, the barangay itself, the community itself, kinakailangan na magkaroon ng mga mabubuting magulang. Yung parenthood lalabas doon sa pagiging nanay at tatay lamang. We are all called to be good parents. Kahit kami mga pari, no? Lahat ng may mga responsibilidad sa lipunan at sa simbahan ay inaanyayahan na maging mabuting magulang. Na kung saan ay palalakihing mabuti ang mga mabubuting binhi. Na sa kabila ng mga kasamaan sa paligid, kapag tayo ay naging mabuting magulang, mananatiling matatag yung kabutihan. Mananatili yung kabutihan. Kaya nga, mga kapatid, ito'y isang malaking hamon sa atin. Kung ikaw ay nagnanais maging magulang, maging mabuting magulang. Kaya nga, yung mga relasyon, hindi dapat minamadali. Dapat handa kang magpasan ng responsibilidad. Kaya nga mga kapatid, ito yung ating hilingin. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kapiyastahan ni Santa Ana at San Joaquin, na tayong lahat maging mabubuting magulang. Upang sa ganoon ay makapagpalaki tayo ng mga kabataan na mabubuti. May prinsipyo, may paninindigan, at hindi basta-basta kayang papanghinain, talunin ng kasamaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami, biyayaan mo kami ng tunay na pagiging magulang
may pananagutan at responsable, hindi lamang sa aming mga anak kundi sa aming lipunan. Bigyan mo kami ng grasya na aming kailangan upang magampanan namin ito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.